Alright. Isang mapagpalang araw muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat ng ating mga kababayan na OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Sana po kayo ay pagpalain, gabayan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Alright? Mag-ingat po kayo palagi mga kababayan ha. Okay, so ito ha mga kababayan. Ito kasi si Mayor Basti ay may pinakawala na maanghang na banat matindi itong pinakawala ni Mayor Basti. At sa aking palagay ay may mga tinamaan dito. Sino ba yun? Sino ba yung mga malamang tinamaan dito? Ito ba, nakita nyo ba ito? Yan. Itong hawak ko ito, nakita nyo ba? Ang tawag yan, sibuyas. Onion. At ito, ito ang onion skin. Yan yung mga patay na balat. Yan ang kanyang skin, okay? Kaya tinawag na onion skin. Kasi mga kababayan, ito kasi si Mayor Basti ay may pinakawala na matinding pang-asar. Tawag dyan, pang-asar ba? Pang-aalas ka? Oo. Dito sa mga politiko na onion skin. Kasi sabi ni Mayor Basti sabi ni Mayor Basti, ito mga politiko na ito ay ang lalakas. Ang lalakas manira. Ang nung araw, nung si Tatay Digong ang nakaupo sa Malacanang, tudupo rin sila sa war on drugs. Pero ngayon, wala na si Tatay Digong sa Malacanang. Ngayon, kritiko na sila ng war on drugs. Ibig sabihin, ang ibig sabihin lang ni Mayor Basti, mga walang paninindigan. Yun po ang tamang konteksto nun. Mga walang paninindigan sa sarili nila. Ito po ang banat ni Mayor Basti sa mga politiko na balat sibuyas. Tao yan, tapos patulan mo pa talaga, congressman ka, naunsa man mo. Hayaan nyo, democracy man freedom of speech. Kung nasaktan kayo, huwag kayo pumasok na sa politika. Kayo nga, dami nyo sinasabi, wala man kami nagreklamo. Pero kami may sabihin sa inyo, iiyak ka agad kayo. Klase mga tao kayo. Actually, you are irrelevant. You have your own district to attend to. Yung mga allegations nyo sa mga tao na ito, it should end there. Huwag nyo na ipatawag doon sa Congress. Kasi may allegation naman kaya kayo. And then let the people decide kung may makikinig sa inyo. So ginagawa nyo kasi, pinakita nyo lang na nakikinig talaga yung mga tao sa kanila because they're saying something of significance. Kaya kayo, maghanap kayo ng paraan para pakinggan kayo ng tao. Hindi talaga yung pakinggan kasi there are, recorded footage of you doon sa panahon ni PRD. Iba yung statement mo. Ngayon, anti-drugs, anti-Duterte, pro-Duterte. Ngayon, wala ka kasing clear position. That's why people will not believe you. Wala, mga kiss-ass politicians kasi kayo. That's why. People who want to educate people, they want to, open up a discussion. I think it's been valid ever since. Ayaw na lang kasi na hindi kayo pinapakinggan, sila pinapakinggan. Kawawa naman kayo. Ayan. Mayor Basti matindi ka sir alam po ninyo yung banat ni Mayor Basti, totoo po yan. Kasi di ba mga kababayan, itong mga kritiko ng mga Duterte, matindi po. Matindi. Ang mga binibitawan nila mga paninira. Si BP Sara nga may sinasabi mayroon daw kabit.
Oh. Ha? Meron daw kabit si BP Sara. Meron pang mga loyalistang vlogger. Sabi, ito daw si BP Sara ay may kalandian. Oo. Napapanood ko po yan. Mga matitinding paninira sa mga Duterte. Lalo kay BP Sara. Pero sa kabila niyan, never po nag-isip, nagbanggit ang mga Duterte na magsasampa ng kaso dito sa mga magagaling manira laban sa kanila. Yan po binabanggit ni Mayor Basti. Never po yan. Never po nag-isip, never nagsampa ng kaso. Dito sa mga magagaling manira. Ngayon, kaya sa kabila niya na mga matitinding paninira sa mga Duterte, hito sila. Nananatiling popular sa publiko. Bakit? Bakit sa kabila na matitinding paninira, kabi-kabilang paninira, below the belt na paninira, sila po ay nananatiling popular sa taong bayan. Bakit? Siyempre, tayo po alam natin yan. Na sila itong mga politiko na meron paninindigan, matino, ang kanilang mga pulisya sa gobyerno ay magaganda, epektibo. Diba? Subok na po yan. Kaya nga po, kahit anong gawing demolition jobs laban sa mga Duterte, ito sila. Si Tanay Digong, wala na sa pwesto, pero nananatiling popular sa publiko. Kita nyo naman, kahit saan magpunta. Kahit saan magpunta ang mga Duterte, ang mga tao, nananabik na makita, mahawakan. Diba? Hindi katulad ni BBM, na paray ang kaway, ganyan, wala namang kumakaway sa kanya. Tinitingnan lang siya ng publiko. Hindi katulad ng mga Duterte, nagkakaranda pa sa paglapit. Diyan mo makita ang pagmamahal ng mga tao sa mga Duterte. Bakit nga ba? Sabi ko nga, maganda ang kanilang credential pagdating sa paglilingkod sa tao. Yun po ang magandang basihan dyan. Yun po ang magandang credential. Yun po yun. Hindi yung gagawin nyo manira kayo ng manira. Pero kayo, wala naman kayong magandang credential na may ipakita sa tao. Kaya, hindi po natitinag ang suporta ng tao sa mga Duterte. Ngayon, sabi ni Mayor Basti, sino ba itong pinapatungkulan niya? Sino ba itong pinapatungkulan ni Mayor Basti? Siyempre, ako, alam ko na yan. Bagamat siya po ay walang binabanggit na pangalan, pero tayo po ay alam na natin kung sino ba yung mga yan. Ito mga mabatas, mga congressman, nabalat sibuyas. Di ba ngayon nauuso itong pagpapatawag ng mga kung sino-sino. Tapos pag hindi nagustuhan ng sagot, ika-contempt. Ngayon, itong mga vlogger na mga pro-Duterte, pinapatawag ngayon dyan sa mga komite, Quadco, Tricom. Ngayon, palibhasa, matatapang itong mga vlogger na ito. Sinasabi ng mga vlogger daw. Actually, hindi naman vlogger ito mga ito Mga manunulat, mga matatalinong tao.
Hindi po sila vlogger pero ito sila. Sabi ni Mayor Baste. Sabi ni Mayor Baste, kung talagang mahal kayo ng tao, kahit anong gawin na paninira sa inyo, mananatili ang suporta ng tao sa inyo. Di ba? Kaya sa aking palagay, yan po ay sapol ang mga onion skin na politiko. Di ba? Ang lakas nila mga manira. Pero ngayon sila ang kinakriticize. Nag-iiyakan sila. Hindi pala nila kayang salagin itong balik sa kanila. Ang gusto nila, sila lang ang manira. Pero pag sila ang binalikan, nag-iiyakan sila. Di ba? Sabi ni Mayor Baste, kung talagang kayo ay dapat paniwalaan ng publiko, mananatiling maniwala sa inyo. Pero kung ganun kayo, itong mga tao na binabanatan ninyo, mas may tiwala sa kanilang tao, sa inyo wala. Kasi, wala kayong paninindigan. Wala kayong prinsipyo. Para sa akin, itong mga taong ito, mga balat sibuyas, ang kanilang prinsipyo ay nakabase lamang sa kanilang pakinabang, kanilang sariling pakinabang. Di ba? Yun po yun Hindi sila nanindigan sa kung ano ang tama basta sa kanila. Kung saan sila may pakinabang, andun yung prinsipyo nila. Di ba? Sa totoo lang, itong si Congressman Richard Gomez, itong mag-asawang Gomez, Richard Gomez at si Lucy Torres, hanga pa ako. Hanga pa ako dito sa couple na ito. Talagang naninindigan sila, may prinsipyo sila. Okay? Hindi sila kayang bayaran ng salapi. Walang amount sa kanila. Walang amount. Basta pagdating sa paninindigan. Ganyan po ang mga Duterte at Gomez couple. Kaya tayo po ay humahanga dyan. Diba? Hindi katulad ng mga balat sibuyas na politiko. Kung saan ang kanilang pakinabang, andun ang kanilang prinsipyo.